Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update ngayong araw, December 8, 2024, Sunday. Alamin natin kung bakit magiging maulan pa din sa ibang lugar kahit walang bagyo. At update din tayo sa mga posibleng low pressure area na mabuo sa mga susunod na linggo. Dalawa yung nakita natin sa ating mga weather forecast tool. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na dyan ang ITCZ na nagdadala ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, ang shear line na nagdadala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, at ang Northeast Monsoon or Amihan na nagdudulot ng malamig na hangin at mahinang ulan sa Northern Luzon. Kaya't ang magiging lagay ng panahon natin sa iba't ibang rehiyon ay iba-iba. Sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region at Palawan, sa mga lugar na ito asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Posible ang flash floods o landslide dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Mag-ingat lalo na sa mabababang lugar. Sa mga lugar ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot naman yan ng shear line. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Cagayan Valley, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Posible ang flash floods o landslides kaya't manatiling alerto. Sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng CAR, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Pilipinas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslides kung magkakaroon ng malalakas na thunderstorm. Kaya mag-ingat pa rin. Sa ngayon, wala pong low pressure area ang nakikita ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Although sinasabi ng pag-asa sa kanilang tropical cyclone threat potential na posibleng may ma-develop na low pressure area dito sa may silangan ng Mindanao, pero yung posibilidad nito ay nananatiling mababa. Kaya kung mapapansin nyo sa satellite image, maraming kaulapan dito, dulot yan ng ITCZ. At dyan nga posibleng mabuo yung mga bagyo. So gamit ang ibang forecast model like GFS, yung formation dito by December 11 na wala na yon at magiging kaulapan na lang ang dadalhin sa may bahagi ng Mindanao. Pero by December 16, merong posibleng low pressure area na mabuo dito. Kung hindi man maging bagyo yan, magdadala pa din yan ng mga pag-ulan sa Mindanao. Ngayon, ito yung medyo alarming. By December 20, meron tayong sama ng panahon dito sa may silangan ng Visayas. Pwede siyang ma-develop na bagyo at magla-landfall yan sa December 22 sa may Samar or Bicol region. So sana malusaw ito kasi hindi natin gugustuhin magpasko na may bagyo at maulan. Pero patuloy natin yan babantayan kung meron pagbabago sa galaw nito or kung malulusaw lang ba ang mga posibleng bagyo na yan. Again, ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.